basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang nga hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Diba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan ito ni Yusek Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with a DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pag murahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag kaparamihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit galit ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time, kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Meron siya ibang programa. Diba? Kahit ang liit ng budget niya, wala pa siyang confidential funds noon. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggat walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlinlang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon. At kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisirit na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang usaping politika. Pero paninindigan nito, hindi siya DDS.